mga ka-idol, ito mag-update tayo ulit sa ating ibunan ngayon, sa ating aviary. At nagano tayo, bali isang linggo na lang yung pag-ano natin, pag-condition natin ng mga African lovebirds natin. Ngayon, naglagay tayo ulit ng vitamins nila. Kasi kahapon ay hindi tayo naglagay ng vitamins. At nung Sunday, wala tayong linagay na vitamins. Almost nasa ano pa lang sila, fresh water po yung nilagay natin para wala na masyadong vitamins yung katawan ng mga African lovers natin. Kaya ngayon, naglagay tayo ng Baxidil. Ito pang antibacterial at anti-infective. Ibig sabihin, kung may infection or mga bacteria sa katawan ng mga African lovers natin, ay pwede po siyang matanggal at pwede pong maagapan. At binigyan din natin siya ng dextrose powder, mga ka-idol. Ito yung dextrose powder natin. Bali yan, yung mga inano natin na hinalo natin ngayon sa ating yan, nasa isang timba na tubig. Yan, bali ano lang yan, nasa 1/4 lang yan, mga ka-idol. Kaya yan, i-update ko kayo kung paano natin nilalagay at para maiwasan yung infection or mga bacteria sa katawan ng mga African lovebirds natin. Kasi pina-flush out pa po natin dahil nga po maraming bacteria pumasok sa mga ibon natin. Kaya ngayon, inaagapan natin para maganda yung breeding process ng mga African lovebirds natin. Yan mga ka-idol, nahalo na natin yung dextrose powder at Baxidil. Bakit nga natin binibigyan ng ganyan? Yung kasing dextrose powder, kailangan yan lalo na umiinit yung panahon. Yan, pang anti-stress at yung parang dehydrate yung mga ibon natin. Kasi pag yan ay yung mga ibon natin ay naano sa init, may chance na ma-heat stroke. Kaya kailangan yung dextrose powder na ginagamit natin. Lalo na ngayon, umiinit yung panahon, medyo maalinsangan yung mga katawan ng mga African lovebirds natin. Kaya gagawin natin weekly ay pinapaliguan natin at pinapainom natin ng dextrose powder, mga ka-idol. Ayan nakapagpagaling tayo ng isang ibon. Nung nakaraan ay sarado yung mata niyan, kaya ngayon ay okay na po itong green split opa, split sa ino natin. Yan, palayin natin yan. Anak po yan, eto, ng crimino natin na kak at saka green opa na hen. Yan, anak po nila yan. Kaya yan, magaling na po siya at wala na po siyang muta sa mata, mga ka-idol. Ayan, okay na yung mata niya, kaya linipat na natin siya dito. Kaya sa mga nagiging okay sa mga ibon natin ay ililipat po natin dito para pwede na natin po silang i-out. Kaya yan, kahit papaano ay meron pong nagsasurvive at meron tayong naagapan ng mga African lovebirds natin. Kasi mga galing ito sa ating aviary. Pero mga iba yan, malapit na rin po sila na maging okay, mga ka-idol. Kaya hihintayin lang natin kasi hanggang ngayon ay mag-antibacterial pa rin tayo at anti-infection para sa mga ibon natin. Kaya yun, meron tayong Baxidil na powder para yun po yung higamit natin sa mga African lovebirds natin, mga ka-idol. Malapit na, naka-date na po tayo. Bali yan, mag-start na tayo ng breeding process sa February 20, mga ka-idol. Nag-start kasi tayo noong January 20 na nag-condition ng mga African lovebirds natin. Kaya yan, hayaan natin muna sila para masabik sila sa breeding process natin at breeding season natin dito sa ating African lovebirds dito sa aviary ni Alvin, mga ka-idol. Kaya yan po yung mga process natin na ginagawa. Kaya yan, pinagsama natin yung Baxidil at dextrose powder para mas okay po yung iinumin ng mga African lovebirds natin. Kaya yan, tinanggal din natin yung mga inumin ng African lovebirds natin para sabay yung pagkain at inumin ng mga African lovers natin para pumasok yung vitamins sa katawan nila at kung ano man yung mga tumutubo, mga sakit or ano man na bacteria sa katawan nila, at least maaagapan natin. Kaya yan, continuous conditioning tayo para sa mga African lovers natin para hindi po sila nagkakasakit at nagkaka-infection at naagapan po natin sila, mga ka-idol. Kaya yan lang po yung mga updated natin sa mga African lovebirds natin. Magpapa-for sale pala tayo ng mga proven breeder natin. Titignan pa natin yung mga proven breeder natin doon na uuwi tayo sa aviary natin para
i-ano natin, i-out din natin yung mga proven breeder natin doon dahil nga po nagbabawas tayo ng ibon. Mag-iiwan lang tayo yung mga pusong project ngayon mga ka-idol. Yun lang po yung mga ipa-project natin dito sa tindahan natin, na tindahan na may aviary pa mga ka-idol. Dito lang natin sila i-breed para nakapokus tayo dito sa ating African lovebirds na talagang hindi na sila hindi na mamamatayan yung mga spy na kain natin at mga breeder natin. At least naagapan natin sa mga ng mga vitamins ng mga African lovers na ginagawa natin mga ka-idol. Kaya yan lang po yung updated natin sa mga African lovers natin para tuloy-tuloy po kayo sa ating mga conditioning sa ating African lovers at tuloy-tuloy tayong nag-update sa mga African lovers natin hanggang makapag-breed sila, makapagpainakay sila at may out natin yung mga ibang inakay ng mga African lovers natin mga ka-idol. Kaya yan lang po yung updated natin. Kaya sa mga bagong subscriber natin dyan at mga bagong viewers natin dyan, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel. Kaya yan po mga ka-idol, soon sa birthday po natin ay siguro ay mamimigay po tayo ng mga ibon na yung mga may karga po yan mga ka-idol, yung mga natira pa po natin doon na ibon sa aviary natin doon sa bahay mga ka-idol ay ipapa-raffle po natin sa mga viewers natin. Siguro mga 5 ibon po yun mga ka-idol para sa birthday, po natin yun, birthday gift ko sa inyo mga ka-idol. Kaya yan po mga ka-idol, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa ating Alvin Mini Aviary page at tuloy-tuloy lang po kayo sa pag-update natin sa ating YouTube channel mga ka-idol. Maraming salamat po mga ka-idol.